Handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maisagawa ang tamang hugis at galaw ng katawan sa pamamagitan ng tamang pagtayo, pag-upo, at paglakad. Ang paggalaw o pagkilos ay kasama sa ating pang-araw-araw na gawain. Kailangan nating gumalaw upang maging masigla ang ating katawan. Ang palagiang paggalaw ay nakatutulong din upang hindi maging matamlay ang iyong katawan at maging malayo sa sakit. Ang tamang paggalaw ay nakatutulong din sa pag-ayos ng hubog ng katawan at mabuo ang mga muscles at mga buto habang lumalaki. Talakayin natin ang hugis at galaw ng katawan. Ang hugis at galaw ng katawan ay nakasalalay sa mga posisyon at forma na ginagawa mo sa iyong katawan. May iba't ibang posisyon ng paggalaw ang ating katawan. Ang mga ito ay ginagawa natin sa pagtayo, pag-upo, pagluhod, at paghiga. Gawin habang nakatayo. Marami rin tayong maaring gawin habang nakaupo. Gawin ang mga sumusunod na posisyon ng mga kader. Nakatayo ng tuwid ay magkadikit. Ang bawat kamay ay nasa baywang. Sumunod, stride standing position. Sa stride standing position, nakatayo na ang bawat paa at binti ay magkadikit at ang kamay ay nasa baywang. At ibuka ang bawat kamay. Ang sumunod naman na posisyon na nakatayo ay lunge position. Ang lunge position ay nakatayo na ang bawat paa at binti ay magkadikit at ang kamay ay nasa baywang. Ihakbang ang isang binti papuntang harap at dahan-dahan itong ibaluktot. Sumunod naman na posisyon na nakatayo ay half knees bend. Ang half knees bend ay nakatayo na ang bawat paa at binti ay magkadikit at ang kamay ay nasa baywang. Dahan-dahang ibaluktot ang mga tuhod at panatilihing nakatuwid ang likod at ang ulo. Ang sumunod naman ay ang full knees bend. Ang full knees bend ay nakatayo ng nakatingkayad. Ang bawat paa at binti ay magkadikit at ang kamay ay itaas paharap. Itupi ang mga tuhod at umupo sa mga binti. Narito naman ang iba't ibang posisyon. Sa long sitting position, umupo na ang bawat paa at binti ay magkadikit ng tuwid sa sahig. Bawat paa ay nakaturo pataas at ang bawat kamay ay nasa baywang. Sumunod naman ay ang stride sitting position. Sa stride sitting position, nakaupo ng tuwid sa sahig. Ibuka ang bawat hita papuntang gilid. Panatilihing nakatuwid ang likod. Sumunod naman na posisyon na nakaupo ay ang hook sitting position. Sa hook sitting position, itupi ang mga tuhod. Ilagay ang mga kamay sa bawat binti na nakasarado at ibaluktot ang katawan papuntang harapan. Sumunod naman na posisyon na nakaupo ay ang cross-sitting position. Sa cross-sitting position, nakaupo ng tuwid sa sahig. Pag-ikisin ang bawat binti. Sumunod naman na posisyon na nakaupo ay ang side-sitting position. Sa side-sitting position, umupo sa sahig na nakabuka ang bawat hita. Itupi ang isang binti paloob at hayaan na ang isang binti ay nakabuka papuntang gilid. Karaniwan ng mga galaw at ehersisyo ay nagsisimula sa pagluhod at paghiga ng katawan. Narito ang iba't ibang posisyon na nakaluhod. Ito ay kneeling position. Sa kneeling position, lumuhod sa sahig at ilagay ang bawat kamay sa baywang. Panatilihing tuwid ang katawan at ang mga tuhod, binti at paa ay nakatikom.
Sumunod na posisyon na nakaluhod ay ang half kneeling position. Sa half kneeling position, lumuhod sa sahig at ilagay ang bawat kamay sa baywang. Ilapat papuntang harap ang isang paa sa sahig at panatilihing nakaluhod ang isang tuhod. Sumunod na posisyon na nakaluhod ay ang stride kneeling position. Sa stride kneeling position, lumuhod sa sahig at ilagay ang bawat kamay sa baywang. Ibuka ang isang hita papunta sa gilid na nakaluhod ng nakabuka ka. Narito naman ang iba't ibang posisyon na nakahiga. Ito ay lying down position. Ihiga ang katawan sa sahig na nakaharap sa itaas. Panatilihing nakatuwid ang buong katawan at ang bawat kamay ay nasa tagiliran. Sumunod naman na posisyon na nakahiga ay ang front lying down position. Sa front lying down position, ihiga ang katawan na nakaharap sa sahig. Panatiling nakatuwid ang katawan, kamay at binti. Sumunod ang side lying down position. Sa side lying down position, ihiga ng patagilid ang katawan sa sahig na nakatukod ang isang kamay sa ulo. Panatilihing nakatuwid ang buong katawan at binti habang nakatagilid. Sumunod na posisyon na nakahiga ay ang hook lying down position. Sa hook lying down position, ihiga ang katawan sa sahig na nakaharap sa itaas. Bahagyang itupi ang tuhod. Sumunod naman na posisyon na nakahiga ay ang tuck lying down position. Sa tuck lying down position, ihiga ang katawan sa sahig na nakaharap sa itaas. Itupi ang tuhod na nakataas ang mga paa at ilagay ang bawat kamay sa binti. Mahusay mga bata!